Lumitaw na sa paglilitis ng Vice Presidente ang kontrobersyal na pangalang si Mary Grace Piatos matapos sa talakayin ng acknowledged receipt sa confidential funds ng ikalawang Pangulo. Si Julian Bunag sa detalye. Sa ikalabing-isang araw ng impeachment trial ng pangalawang Pangulo, sa mga numero naman sumentro ang ebidensya at testimonya ng COA officials. Isa-isang nagsidatingan sa Senado kaninang umaga ang mga kahong ito kung saan nakasulat ang mga salitang confidential funds. Ayon kay House Prosecution Spokesperson Renico, bukod sa mga tseke na ipinresenta sa nakaraang paglilitis, bubuin nila ngayon ang pundasyon para maipakitang hindi lang basta gumalaw ang pondo ng bayan. Gusto nating matanong, gusto nating masagot, saan ba napunta yung confidential and intelligence funds? Yung na-establish last week with the witnesses from Land Bank ay with finality, gumalaw yung pondo ng bayan. Mabilis na nakuha through encashment of checks na in-issue on one day, encashed on the same day. Si Attorney Lorna Capunan ang sumalang sa prosekusyon para ipakilala ang pangatlong testigo sa ilalim ng Article 1 at nag-direct examination kay dating COA State Auditor Roderick Wamil. Dito iniharap niya ang stipulations o pagkumpirma ng ilang mga dokumento na mayroon din ang depensa ng bise. Kabilang sa listahan na ito ang isinumite ng OVP at ng DepEd sa COA bilang mga liquidation ng confidential funds na kanilang natanggap. Ilan sa acknowledgement receipts na naobserbahan ni dating COA State Auditor Roderick Wamil na may discrepancy sa liquidation ang mga pangalan tulad ni na Mary Grace Piatos na may pirma sa 70,000 pesos at Nico Harina na pumirma umano ng 295,000 pesos. So dito pa lang makikita mo na yung problema. Pangalawa, meron pa rin doon na ginamit na justification na ang petsa ay November 2022. Etong buwan na to, wala pang confidential fund. Dahil ang confidential fund, uulitin ko, ay para sa petsang December 2022. Hindi kasama ang November 2022. Ganito rin ang naging sentimiento ni Prosecutor Lorna Capunan. Ang obvious doon, yung mga acknowledgement receipts. Ang period hanggang 2022, December 2022. Ang sinubmit nila ay 2023, 1 year after, no? At mga 40%, more than 40% of 125 million, yung amount na yon. So obviously, din na either na doktor yung mga dokumento, or dapat meron silang explanation. At ang dapat anyang abangan ng taong bayan. Nako, mas ma-excite kayo sa susunod na kabanata. Para sa totoong balita sa Bagong Pilipinas, Julian Bunag, Congress News. Ako po si Bien Manalo. Para maging updated, manatiling nakatutok sa Congress TV, Congress TV Digital at sa iba pa naming social media pages.